Ito kayang si Jeyo ang buhot ay mapunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Alam natin lahat na ito si Jeyo ang buhot pinag-iinteresan ng maraming teams. Kung inyong maalala yung lumabas na balita na ito raw Rain or Shine and Lex at Blackwater ay gustong makuha ang 6-7 stretch 4 ditong Converge Fiber Xers, pero hindi ito pinakabulan ng Converge. Pero sa tingin ko itong Magnolia mukhang talagang kinakailangan nila na magkaroon ng isang player katulad nito si Jeyo ang buhot dahil malaking bagay ito para sa kanilang magiging performance. Alam naman natin lahat na ito si Ambohot ay isa doon sa mga tinatawag na mga prototype na mga stretch 4, matatangkad, mahaba, at pwedeng tumira ng 3-point shooting. At alam natin, iyan ang hinahanap ngayon nitong Magnolia dahil gusto nila na magkaroon ng isang player na masasabi natin na makatutulong dito sa performance nila pagdating sa outside scoring. Dahil yan ang hinahanap ngayon ni Coach Chito Pictolero. Sa tingin ko ito si Ambohot dahil hindi naman masyadong ginagamit ni Coach Aldin Ayo. Hindi naman kinakailangan na sobrang taas ng trade value nito. Sa tingin ko kung si Joseph Eriobo pwede na dyan plus isama mo si Jackson Corpus at itong si Rom De La Rosa. Baka mapapayag na ito si Coach Aldin Ayo. O di kaya naman si Jerry Gahan Misi at isama na rin ito si Calvin Abueva na alam natin na gustong-gustong makuha itong Converge Fiber Xers. Kaya sa tingin ko, kung ito si Ambohot ay kukunin nitong Magnolia, kinakailangan isama nila ito si Abueva doon sa trade at magsama pa ng ibang players para mapapayag na ang management nitong Converge Fiber Xers. At kapag yan ay nangyari sa tingin ko, makikinabang dito Magnolia dahil ito si Ambohot ay bata pa, matangkad at may improvement pa yan. Pagkatapos matalo nitong Meralco Bolts dito sa Converge Fiber Xers, mukhang naghahanap na talaga ng paraan ito si Coach Luigi Trillo para mapalakas yung kanyang kupunan at kung kinakailangan gumawa ng trades ay gagawin nila yan. Sa ngayon sa tingin ko isang posible dyan ay itong si Chris Banquero ay trade dito sa Terra Firma kapalit ni Wamei Tiongson dahil mukhang scorer talaga ang kinakailangan ngayon ng mga bataan ni Coach Luigi Trillo. Nakita natin hirap na hirap sila dito sa Converge Fiber Xers samantalang yung ibang teams tinatambakan lang yan. At mukhang hindi maganda ang nagiging sitwasyon dito sa Meralco ngayon. Siyempre, alam natin problema dyan dahil nga mag-expire ng kontrata nito si Chris Newsome. At siyempre, dahil ganyan ang performance ng Meralco, lalong hindi magiging masaya ito si Chris Newsome doon sa nakikita niya. Pero, bukod dyan, kinakailangan siguro ng iba pang changes dito sa Meralco at sa nakikita ko dyan ay kunin nila ito si Wamei Tiongson. Dahil nakita naman natin kung paano umiscore ito si Tiongson kapag kinakailangan nitong Terra Firma Jeep. At sa tingin ko, isang bagay na yan na magiging maganda rin para dito sa Meralco Bolts kung makuha nila. Siyempre, magiging mabigat din ang kapalit niyan dahil hindi naman basta-basta ibibigay ng Terra Firma sa MVP Group itong si Tiongson dahil tinatarget din yan ng SMC. Pero kung si Banquero kapalit, sa tingin ko mapapapayag na nila. At si Banquero pwede rin niya mapunta dito sa Barangay Ginebra na nangangailangan ng point guard o di kaya naman baka sa Northport Batang Pier. Hindi pa natin matitiyak. Pero maliwanag dito kung mamimigay ng player itong Meralco Bolts ng katulad ni Chris Banquero, papayag na ang Terra Firma siguro na si Wamei Tiongson ang kapalit. Sa ngayon ang importante dito kung ikaw ay fan ng Meralco, kailangan tignan mo na maraming dapat baguhin dito sa lineup nila dahil halatang nag-i-struggle na yung kupunan at maraming kinakailangang pagbabago na gawin dyan.